Yun, magandang buhay mga kaibon. Yan. Nagbabalik ang NBA Loop and Aviary. Yan. Please like, share, subscribe at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aking ina-upload. Yan. Usapang ibunan tayo at may kasamang kaalaman. Yan. For today's video, yan, i-open natin yung katanungan ng isa kong subscriber. Yan, matagal ko ng subscriber. Meron siyang katanungan na kailangan niyong malaman kasi nga ito'y newbie sa pag-alaga ng parakeets. Yan nga, ang katanungan niya ay meron daw siyang Lutino hen at ang kapares ay normal cock. Yan. Ang tanong niya, sir, kung maglalabas ba ito ng Ino mutation or red eye na sinasabi niya kahit na kapares niya ay normal cock. Yan, mamaya pag-uusapan natin yung tanong niya. Yan, mamaya at magpapatuka muna tayo ng aking mga alagang parakeets kasi late na yung pagpapatuka ko. May ginawa pa kasi ako. Pero magpapatuka tayo ngayon. Papatuka tayo ng paborito nilang seeds. Yan. Mamaya pag-uusapan natin yan pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Nagbabalik tayo dito sa aking aviary at pag-usapan nga natin yung katanungan ng isang aking sugid na subscriber. Matagal na niyang katanungan to na ngayon ko lang nasagot kasi medyo maraming ang ginagawa. Hindi na rin ako basa ng mga comment. Pero sisikapin kong masagot yung mga katanungan nyo. Pwedeng kung gagawin natin ng video para malaman nga at mapanood din ng mga bago sa pag-iibon. Yan, ang katanungan nga ng aking subscriber ay dito, nandyan yan sa screen na yan, papakita ko. Katanungan ni Dongs de la Cruz. Yan, isang masugid na subscriber ng aking channel. Ang tanong niya, sir, tanong ko lang po, Lutino hen at normal cock, maglalabas po ba ng visual Lutino? Sana po masagot at ma-vlog. Yan yung katanungan ni Sir Dongs de la Cruz. Yan, Sir Dongs, panoorin nyo po yung itong video at para malaman nyo rin kung yung katanungan nyo ay maglalabas ba ng Ino mutation kahit na ang hen mo ay Lutino at normal lang ang cock. Yan, bago nga natin sagutin yung topic na yan na katanungan ni Sir Dongs. Bali, meron ding tanong yung aking isang subscriber at nag-message siya sa akin sa Facebook Messenger. Newbie rin to sa pag-aalaga ng ibon. Ang tanong niya, morning po sir, anong vitamins po ba dapat para sa parakeets? Para sa pag-mate mood po nila. Bago nga ito sa pag-aalaga ng ibon. Gusto nga niyang malaman kung ano nga yung ibinibigay kong mga vitamins para nga makapag-mate ang mga parakeets ko. Meron ako nagawang video na about dyan sa pagbibigay nga ng mga vitamins para nga mabilis yung pagme-mate at continuous production. Yan. Si Sir Dagami Atina, yan, ang subscriber na nagtanong na ang may payo ko lang sa iyo, Sir Dagami, ay bigyan niyo po ng Bitmen Pro at ang Egg 1000. Dapat ang pagbibigay niyan, doon pa lang po sa pagsisimulan yung pagparisin yung gusto nyong parakeets. At habang iniinom nila yan at nade-develop na yung para makadevelop nga sila ng solid na itlog dahil nga yung Bitmen Pro ay nagpapabilis ng pagpaparami at
pagpapatibay nga ng eggshell sa ating mga alagang ibon. Yan, samahan nyo po ng Egg 1000. Yan, panoorin nyo na lang yung ginawa kong video at balikan nyo po yung mga ginawa ko about sa pagbibigay nga ng Bitmen Pro at Egg 1000. Yan, ihalo na lang sa tubig po yan, yung Egg 1000 tsaka Bitmen Pro, pwede natin ibigay. At yun, malalaman nyo pagka nag-itlog na yan, continuous na yan. At 100% or hindi man, ay makakapag-fertile po sila pagka bibigay nyo po yan sa yung dalawang vitamins na yan. Doon pa lang po sa pag-uumpisa nyo po ng pag-breed or basal na pag-uumpisang pares. Yan, kailangan pa inumin niya po yan hanggang sa makapagpangitlog. Ayun, balik na nga tayo dun sa sa katanungan ng isang subscriber ko na si Dongs de la Cruz. Yan, Lutino hen at normal cock para kids. Maglalabas ba ng Ino mutation? Yan yung katanungan niya. Sir Dongs, ang sagot ko ay opo. Yan. Maglalabas po ng Ino mutation na katulad ng Lutino at albino. Yan, depende sa genes nila. Halimbawa, yung pinaris nyo ay Lutino, sa normal cock ay maglalabas po yan. Depende po sa genes ng mga magulang. Yan. Siyempre, example, yung Lutino hen nyo, karaniwang may genotype na XIXI. Kung ang Ino mutation ay sex-linked recessive at ang kapares ay Ino mutation, ipapasa niya yan Ino genes XI sa lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Yan. Pag pinaris yan sa Lutino to Lutino. Yan, possible talaga maglabas yan ng Lutino or albino. Depende kung ano yung pinagpares nyo kasi mayroong dalawang Ino Lutino tsaka albino. Bali, itong katanungan ni Dongs ay Lutino hen. Yan. Pag pinagpares ang Lutino to Lutino, back to back Lutino ang ilalabas niyan. Mapababae at lalaki. Yan, maglalabas po sila kasi ang genes nila ay parehas na XI. Yan. Itong ipinaris naman niya sa normal cock ay maglalabas lang ng iilan na Lutino na babae. Yan, kasi yung babae na Lutino ay carrier nga ng red eye. Yan, dahil nga dun sa sex-linked recessive. Tapos sample naman tayo sa normal. Hindi siya carrier ng Ino genes kasi nga normal. Yan. Tapos kung ipinaris nga natin siya sa Lutino, bali ang magiging anak lang nila na magiging Ino yung babae, mga babae. Tapos yung mga lalaki na magiging anak nila, magiging carrier lang yan ng Ino gene na nagmula dun sa asawa niya na Lutino. Bali ang mga carrier lang yan. Ang maglalabas lang niya ay iilan lang na red eye. Pero pag itong normal ay carrier na, nag-anak na sila. Yung mga lalaki ay hindi mo makikita ang Ino mutation kasi nga dahil ipinaris natin sa normal, bali ang mga anak nilang lalaki ay magiging carrier lang or nagdadala lang ng Ino genes. Pero yung anak nilang mga babae, dun maglalabas ng back to back or katulad ng magulang na babae. Pero pag itong normal na may carrier na Ino gene, ngayon ipinaris natin sa Lutino or albino, maglalabas na siya ng lalaki at babae na
ino mutation. Kasi nga itong mga anak nila ay carrier na ng ino gene. Sana maintindihan mo sir yung yung sagot ko, yung paliwanag ko. Yan. Basta ang tatandaan nyo po, pag magpares po kayo ng Lutino or Albino, ang kapares ay normal, maglalabas sila ng mga babae na katulad ng ino. Pero yung mga lalaki na anak nila ay normal. Pero may carrier na sila. Yan, carrier na yung mga anak na yan. Tapos kung itong mga anak ay pinaris nyo na sa mga ino, yan, maglalabas na sila ng parehas na ino mutation na mapababae or lalaki. Pero hindi natin masasabi na 100% na puro ino. Dahil may pasok pa rin siya na normal eh. Maglalabas at maglalabas pa rin yan ng normal. At iilan lang ang ino mutation na ilalabas nila. Pero oras na ipinagpares nyo ang parehas na genes ng normal na parehas, normal to normal, na may parehas na ino na carrier na ng ino, yung normal tsaka yung isang normal, possible maglabas din sila at magugulat kayo, maglalabas din sila ng ino mutation kasi carrier na sila ng ino gene kahit na parehas silang normal. Maglalabas sila pero hindi 100% na ino kasi may pasok pa rin silang normal na sabihin natin kung mag-aanak sila ng 5, pwedeng 2 ino mutation, 3 normal. Pero pag pinares nyo ng parehas ino genes, ino yung babae, ino yung lalaki, yan, 100% red eye lahat yan. Opo. Ayun, sana nga nasagot ko yung katanungan yung isang subscriber na si Dongs de la Cruz. And sana sir naintindihan niyo yung paliwanag ko. Yan, about sa Lutino na hen at normal ka. Yan, hanggang dito na lang mga kaibon at sana may natutunan kayo kahit konti dun sa aking pagpapaliwanag. Sana naintindihan niyo po na basta Lutino, parehas Lutino or albino to albino or kahit na ipagpares nyo Lutino to albino, 100% maglalabas ng red eye po yan. Pero pag ang ino mutation ay pinares nyo sa normal, hindi po siya maglalabas ng ganong karami, pero meron kayong may palalabas na iilan na ino mutation. Hanggang dito na lang po, pa-share na lang po ng aking video para malaman din po ng ibang nag-aalaga ng ibon at sa mga newbie na nagbabalak na mag-alaga. Yan, mag-umpisa na po kayo at masaya po ang pag-aalaga ng ibon. Stress reliever po natin yan. At nakakatanggal talaga ng mga pagod. Pag nakikita natin yung alaga natin na parang mga kumakanta dahil sa mga huni nila. Ganito na lang po at pa-share, like at subscribe ng aking channel, ang NBA Love in Aviary. Maraming salamat po. Doon pala po sa mga bagong subscriber ko, hindi ko na po kayo maisa-isa pero maraming salamat po sa patuloy na suporta at susuporta sa aking channel. Malapit na po tayo mag 1,000k subscriber at patulong na lang po para marating na natin yung 1,000 natin na samahan sa pag-aalaga ng ibon. Para patuloy din po ako sa pag-upload ng mga video na katulad nito. At yun nga po, pag may mga katanungan kayo, wag po kayong mahiyang mag-comment yan sa aking mga video, comment section. At kung may mga tanong, message nyo lang po dyan
At pag nabasa ko po, gagawin ko ng video na katulad nito. Yan, ganito lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng aking ginawang video. Yan. Happy reading mga kaibon.